Ang umaga sa Barangay San Isidro ay may dalang kakaibang bigat, na para bang ang hamog na dahan-dahang bumababa mula sa kabundukan ay hindi lang lamig kundi pati na rin isang madilim na lihim. Ang karaniwang payapang kapaligiran ng nayon na pinupuno ng tunog ng mga tricycle at mahinang alon mula sa mga palaisdaan ay nababalot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Sa di kalayuan, ang tilaok ng mga tandang ay tila nagiging isang babala. Ngunit sa likod ng panlabas na kapayapaan, isang nakapangingilabot na pangyayari ang naghihintay na mabunyag. Sa isang pilapil na nag-ugnay sa mga bukirin at palaisdaan, isang matandang mangingisda na nagngangalang Mang Lando ang marahang naglalakad, bitbit ang isang lumang timba at isang maliit na lambat. Lagpas na siya sa 60 taon, maputi na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang sigasig sa pag-aalaga ng palaisdaan ay nananatiling matatag. Balak niyang suriin ang mga nahuling bangus kagabi, isang gawaing halos bahagi na ng kanyang paghinga. Para kay Mang Lando, ang palaisdaan ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi isang lugar kung saan niya iniiwan ang mga pangarap para sa kanyang mga apo. Bigla siyang natigilan nang may pumukao sa kanyang pansin sa isang sulok ng palaisdaan. Sa una, inakala niyang isa lamang itong lumang sako na inanod ng tubig. Ngunit habang papalapit siya, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Mahabang itim na buhok ang nakalutang sa ibabaw ng tubig, basa at dahan-dahang tinatangay ng maliliit na alon. Napalunok si Mang Lando. Ang tibok ng kanyang puso ay mas mabilis pa sa karaniwan. Nang ilang metro na lang ang layo niya, isang maputlang mukha ng babae ang malinaw na lumitaw. Ang mga mata nito'y walang buhay, nakatitig sa kalangitan. Ang mga labi nangingitim, walang anumang bakas ng buhay. Nabitawan ni Mang Lando ang timbang hawak niya. Ang tubig sa loob nito'y kumalat at humalo sa putik. Umatras siya ng ilang hakbang at sumigaw sa nanginginig na boses, puno ng takot. Diyos ko po! May bangkay sa palaisdaan. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw, sinisira ang katahimikan ng umaga. Ilang magsasaka na nagtatrabaho sa kalapit na bukid ang napalingon at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng sigaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong barangay. Nagdatingan ang mga residente na may mapuputlang mukha. May mga nagtakip ng bibig gamit ang kanilang mga panyo. May mga humihila sa kanilang mga anak palayo. Mayroon ding mga naglakas loob na lumapit upang makita ng malapitan. Isang matandang babae ang bumulong ng nanginginig, "Naku po, sino kaya siya?" Sumagot ang isang lalaki na may pag-aalinlangan, "Mukhang hindi taga rito, baka taga syudad." Lalong tumindi ang tensyon nang sinubukan ng ilang kabataang lalaki na iangat ang katawan ng babae patungo sa pampang. Nang tuluyan na itong may angat, natahimik ang lahat. Ang damit ng biktima ay gusot. May malinaw na marka ng sakal sa kanyang leg. Ang kanyang mga pulso ay puno ng pasa, na parabang itinali ng mahigpit. Hindi nagtagal, dumating si Barangay Captain Armando Mandot Villanueva, humahangos at may pag-aalala sa mukha. Hingal na hingal siya kahit malamig pa ang umaga. "Totoo bang may bangkay?" tanong niya, nanginginig ang boses. Tumango ng marahan si Mang Lando. "Opo, Kapitan. Inangat na namin mula sa tubig." Tinitigan ni Villanueva ang walang buhay na katawan at napalunok. Sinubukan niyang pakalmahin ang mga residente, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. "Huwag ninyong gagalawin. Hintayin natin ang mga pulis. Huwag kayong mag-ingay, manatiling kalmado ang lahat." Ngunit ang kanyang mga salita ay mas tunog pag-aalala kaysa sa otoridad ng isang pinuno. Nagsimulang umusbong ang mga bulungan at haka-haka sa mga residente. Baka biktima ito ng pagpatay. Baka itinapon lang mula sa syudad. Diyos ko, baka may sindikatong pumasok sa barangay natin. Ang mga boses na iyon ay naghalo-halo at naging isang nakabibinging ingay. Nagsimulang umiyak ang mga bata sa takot. Nagsiksikan ang mga ina. Habang ang mga ama ay nagkatinginan, puno ng hinala. Ang Barangay San Isidro, na dating payapa, ay naging sentro ng gulat at takot. Hindi nagtagal, isang umaalulong na sirena ang pumunit sa hangin. 2 police car ang pumasok sa barangay. Mabilis na bumaba ang mga unipormadong pulis, kasunod ang isang binatang investigador na nagngangalang Police Captain Marco De Leon. Sa matatag na hakbang, lumapit siya sa mga tao at nagsalita ng malakas.
Lahat ng residente, pakilayo po. Opisyal na itong crime scene. Huwag kayong hahawak ng kahit ano. Ang kanyang matatag na boses ay nagpaatras sa mga tao, bagaman nanatili ang tensyon. Sinimulang suriin ni De Leon at ng kanyang grupo ang katawan ng biktima. Kumuha sila ng mga litrato, itinala ang bawat detalye, at tinakpan ang katawan ng itim na tela. Isang pulis ang bumulong kay De Leon, "Kapitan, may marka ng sakal sa lig niya." Seryosong tumango si De Leon at tiningnan ang mga residente na may madilim na mukha. Hindi ito karaniwang pagkamatay. Malinaw na may karahasang naganap. Ang mga salitang iyon ay nagpatulala sa ilang residente. Ang iba ay napahawak sa kanilang bibig. Mayroon pang ang halos himatayin. Si Mang Lando ay nanatiling nakatayo, tulala. Ang kanyang mga mata ay walang laman, nakatitig sa tubig ng palaisdaan na ngayon ay tila dayuhan sa kanya. "Bakit sa palaisdaan ko pa?" bulong niya. Si Captain Villanueva, na nakatayo sa likod ng mga residente, ay maputla. Pinunasan niya ang kanyang noo na basa ng malamig na pawis. Ang kanyang puso ay puno ng isang pag-aalala na mas malalim pa sa takot na makakita ng bangkay. Pakiramdam niya, hindi ito nagkataon lamang. Para bang ang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan ay bumabalik upang maningil. Samantala, lumingon si De Leon kay Villanueva at nagsalita ng may diin, "Kapitan, pakitipon ang lahat ng residente ngayong tanghali sa barangay hall. Kailangan naming malaman kung sino ang maaaring makakilala sa biktima." Mabilis na tumango si Villanueva, bagamat lalo siyang namutla. "Sige, Kapitan." Bago pa man humupa ang sitwasyon, biglang sumigaw ng malakas ang isang residente habang nakaturo sa kabilang bahagi ng palaisdaan. "Diyos ko po! May isa pa!" Napalingon ang lahat. Mula sa timog na bahagi ng palaisdaan, isa pang katawan ng babae ang dahan-dahang lumitaw. Ang buhok nito ay nakalugay sa ibabaw ng tubig. Biglang nagkagulo ang mga tao. May sumigaw, may napaupo sa lupa. Mayroon ding tumakbo palayo habang umiiyak. Agad na nagbigay ng utos si Captain De Leon. "Mabilis! I-secure ang kabilang bahagi ng palaisdaan. Kailangan nating malaman kung ilan talaga sila." Nang araw na iyon, opisyal na nawala ang kapayapaan sa Barangay San Isidro. Mula sa palaisdaan na dati pinagkukunan ng biyaya, ngayon ay walang tigil na lumilitaw ang mga bangkay. Walang nakakaalam kung ilan ang magiging kabuuang bilang. Ngunit alam ng lahat na ito ang simula ng isang madilim na misteryo na iyanig sa buong Hagonoy at sa mga kalapit na bayan. Kinahapunan, siksikan ang mga tao sa barangay hall ng San Isidro. Ang init ng araw ay nagpadagdag sa bigat ng hangin, kasabay ng pagkabalisa na bumabalot sa lahat. Hindi sapat ang mga upuang kahoy, marami ang nakatayo, nagsisiksikan. Ang iba'y nakaupo sa sahig na may saping banig. Mga bulungan ng takot ang maririnig sa bawat sulok. Mga mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti. Tila ba ang anino ng kamatayan ay dumikit na sa mga pader ng bulwagan. Sa harap, si Captain Marco De Leon ay nakatayo ng tuwid. Seryoso ang kanyang mukha, ang mga mata niya isinusuri ang bawat taong naroroon. Sa kanyang tabi, si Captain Villanueva ay hindi mapakali. Basa pa rin ang pawis ang kanyang noo. Kahit pa umiikot ang isang kalawangin na electric fan sa kisam, nanunuot pa rin ang init. Sinubukan ni Villanueva na ngumiti, ngunit ito'y pilit, mas mukhang takot kaysa sa pagiging kalmado ng isang pinuno. Itinaas ni De Leon ang kanyang kamay upang patahimikin ang mga tao. Ang kanyang boses ay malakas, pumuno sa buong silid. "Mga taga San Isidro, kaninang umaga ay hindi lang isa, kundi mahigit 2 bangkay ang natagpuan natin sa palaisdaan. At base sa ulat ng team, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga biktima." Biglang umingay ang silid. Mga sigaw at hagulgol ang naghalo. Isang ina ang humagulgol ng malakas habang tinatakpan ang mukha ng kanyang panyo, tila iniisip na maaaring miyembro ng kanyang pamilya ang isa sa mga biktima. "Sandali, kumalma muna kayo," sigaw ni De Leon mas malakas pa. "Kailangan namin ang kooperasyon ninyo. Kung mayroon sa inyong nakakakilala sa mga biktima o nakakita ng mga kahina-hinalang dayo, i-report nyo agad." Sinubukang sumingit ni Captain Villanueva, nanginginig ang boses. "Mga kabarangay, kailangan nating magkaisa.
Huwag tayong maniniwala sa mga tsismis, hayaan nating magtrabaho ang mga pulis. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila marupok, hindi nakapagpakalma sa mga tao, bagkus ay nagdagdag pa ng pagdududa. Lalong tumindi ang tensyon ng isang pulis ang pumasok na nagmamadali. Maputla ang kanyang mukha, habol ang hininga. Bumulong siya kay De Leon, ngunit narinig pa rin ito ng ilang residente. Kap, may 5 pa. 5 karagdagang bangkay ang natagpuan sa timog na bahagi. Sumabog ang bulwagan. Ilang tao ang biglang tumayo. Ang iba ay sumigaw sa gulat. Diyos ko, 5 pa, sigaw ng isang lalaki sa basag na boses. Napapikit sandali si De Leon at muling tiningnan ang mga tao. Hinihiling ko sa lahat na lumayo sa palaisdaan. Huwag kayong lalapit. Hayaan ninyong magtrabaho ang aming team. Ngunit mabilis nang kumalat ang balita. Sa maikling panahon, ang barangay San Isidro ay naging dagat ng mga tao. Nagdatingan ang mga reporter mula sa mga pambansang istasyon ng Z, may dalang malalaking kamera. Sunod-sunod na police car ang nakaparada sa daan na dati tahimik. Ang mga sirena ay umalinggaw halos buong araw, ginagawang parang isang disaster zone ang barangay. Ang mga radyo sa bawat bahay ay patuloy na nag-ulat ng mga pinakabagong balita. Breaking news, 46 na bangkay ng babae ang natagpo ang lumulutang sa isang palaisdaan sa Hagonoy, Bulacan. Ang boses ng reporter ay umalinggaw, lalong nagpapakilabot sa mga residente. Sa loob ng mga bahay, lalong lumalim ang takot. Pinagbawalan ng mga magulang ang kanilang mga dalagang anak na lumabas. Ang mga sari-sari store ay nagsara ng mas maaga. Ang mga kalsada na dati masigla pagsapit ng hapon ay biglang naging parang sa isang ghost town. Pinili ng mga tao na ikandado ang kanilang mga pinto at sumilip na lamang mula sa likod ng kanilang mga bintana. Para sa kanila, ang palaisdaan na dati isimbolo ng biyaya ay naging isang bukal ng trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, isang dalaga ang kaswal na naglalakad sa daan. Itim at mahaba ang kanyang buhok, balingkinitan ang katawan, at maayos ang kanyang pananamit na may suot na asul na blazer at may dalang folder ng mga brochure ng sasakyan. Ngumiti siya ng magiliw sa isang ina na nakatayo sa harap ng bahay. Magandang hapon po, Nay. Kung may plano po kayong bumili ng sasakyan, may promo po kami ngayon na magaan ang hulog, malambing niyang sabi, na para bang walang anumang nangyayari sa barangay. Tiningnan siya ng ina nang may pagtataka at mabilis na umiling, naku, ineng. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang sasakyan. Ngumiti lang ng bahagya si Carmina Reyes. Mabilis niyang sinuri ang barangay na nababalot ng takot. Pagkatapos ay naglakad siya palayo na may magaan na mga hakbang. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, mayroong isang bagay na hindi mababasa. Ang kanyang tingin ay matalim na para bang may kinakalkula sa kanyang isipan. Walang sinuman ang mag-aakala na ang magandang babae na tila ordinaryo lang ay may dalang madilim na lihim. Para sa mga taga San Isidro, isa lamang siyang sales agent ng kotse. Pero para sa kanyang sarili, ang barangay na iyon ay isang entablado kung saan isang kwento ng paghihiganti ang isinasadula. Samantala, sa barangay hall, ipinatawag ni Captain De Leon si Captain Villanueva sa isang maliit na silid para mag-usap ng pribado. Kapitan, maging tapat ka sa akin. Hindi simple ang kasong ito. 46 na bangkay ng babae ay hindi birong bagay. Ang barangay ninyo ay maaaring lokasyon ng pinakamalaking krimen na nahawakan ko. Yumuko si Villanueva, nanginginig ang mga kamay. Wala akong alam, Kap. Tahimik po ang lugar na ito. Tinitigan siya ni De Leon ng matalim. Pero ang nakapagtataka, ilan sa mga biktima ay nakitang narito sa paligid ilang panahon na ang nakalipas. Ibig sabihin, may dahilan sila para pumunta sa San Isidro. Iniimbestigahan namin ito. Kung may impormasyon ka tungkol sa mga dayo o kahina-hinalang grupo na pumasok dito, sabihin mo agad. Napalunok si Villanueva. Ang madilim na anino ng nakaraan ay nagsimulang bumalik sa kanyang isipan, tungkol sa kooperatiba na itinatag niya, kasama ang ilang tao, tungkol sa mga matatamis na pangako na naging panluloko, tungkol sa mga taong nawalan ng pera at hindi kailanman nakakuha ng kasagutan. Ngunit pinigilan niya ang sarili, hindi naglakas loob na sabihin ang lahat. Wala po, Kap. Sa pagkakaalam ko, wala. Bumuntong hininga si De Leon. Sige,
Pero kapag nakahanap ako ng ebidensya na nagsasabi ng iba, babalikan kita. Mabigat ang hangin na naiwan sa pag-uusap na iyon. Lumabas si Villanueva na maputla ang mukha. Habang si De Leon ay lalong nakumbinsi na may itinatago sa barangay na iyon. Pagsapit ng hapon, naiangat na ng mga pulis ang lahat ng bangkay. Ang huling bilang ay umabot sa 46 na katawan ng babae. Hindi sila magkakakilala, ngunit may isang malabong pattern. Karamihan ay nasa pagitan ng 20 hanggang 40 taong gulang. Ang kanilang mga katawan ay nagpapakita ng malupit na karahasan bago tuluyang itinapon sa palaisdaan. Ang Barangay San Isidro ay opisyal na nagbago mula sa isang payapang lugar tungo sa lokasyon ng isang misteryosong massacre. Nagtipon ang mga residente sa harap ng kani-kanilang mga bahay. Ang iba'y sumisilip lang mula sa likod ng bintana. Ang takot ay napakakapal, lalo na nang malaman kung gaano karami ang biktima. Sa gitna ng tensyon, si Carmina Reyes ay kaswala nakaupo sa isang plastik na upuan sa isang maliit na sari-sari store. Humihigop siya ng mainit na kape habang binubuklat ang folder ng mga brochure. Isang bahagyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang kalmadong aura ay nagpataka sa ilang residente. Paanong sa gitna ng malaking trahedya ay mayroon pa ring taong kalmadong nag-aalok ng paninda? Ngunit para kay Carmina, ang tindahan na iyon ay isang pansamantalang hantungan lamang. Habang ang kanyang isipan ay abala sa listahan ng mga pangalan na kailangan niyang harapin. Nang gabing iyon, ang hangin sa Barangay San Isidro ay tila mas mabigat. Ang hamog ay mas maagang bumaba, tinatakpan ang mga tahimik na kalsada. Tanging ang liwanag mula sa mga gasera sa ilang bahay ang naglalakas loob na tumagos sa kadiliman. Ang mga residente ay nagkulong sa kanilang mga tahanan, kasama ang kanilang mga pamilya. Ang huni ng mga kuliglig ay marahan na tila nakikiramay sa takot na gumagapang sa bawat bahay. Sa pansamantalang police station na itinayo sa Barangay Hall, si Captain Marco De Leon ay nakaupo, nakatitig sa isang malaking whiteboard na puno ng mga sulat. Ang mga litrato ng mga biktima ay maayos na nakadikit. Sa ilalim ng bawat litrato, nakasulat ang pangalan, edad, tirahan, at kung kailan huling nakita. Mga pulang linya ang nag-uugnay sa mga litrato, bumubuo ng isang pattern na hindi pa lubos na malinaw. Si Police Corporal Ana Santos ay nakatayo sa tabi niya, ay hawak na folder ng mga ulat. Kap, may bagong testimonya, sabi ni Ana sa mahinang boses. 3 sa mga huling biktima ay nakitang kausap ang isang babae. Sabi ng mga residente, isa siyang sales agent ng kotse. Ang pangalan niya ay Carmina Reyes. Tinaas ni De Leon ang kanyang kilay at dahan-dahang tumango. Nakita ko rin ang brochure ng sasakyan sa bag ng isa sa mga biktima. May numero ng telepono. Pero nang i-check, ang numero ay sa isang lehitimong kumpanya. Kaya sa legal na aspeto, isa talaga siyang sales agent. Pero bakit maraming biktima ang konektado sa kanya? Ang tanong na iyon ay marahang lumabas sa bibig ni De Leon habang tinatapik ang mesa. Tinitigan niya ang board na may nakakunot na noo. Posible kayang sinadya niyang lapitan sila? Hindi agad sumagot si De Leon. Bumuntong hininga siya. Ganyan din ang kutob ko, pero kailangan natin ng ebidensya. Hindi sapat ang hinala. Tumango si Ana, bagamat puno pa rin ang pagdududa ang kanyang mukha. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niyang may kakaiba sa babaeng nagngangalang Carmina. Samantala, sa isang maliit na inuupahang bahay sa dulo ng barangay, si Carmina ay mag-isang nakaupo sa harap ng isang simpleng mesang kahoy. Ang kanyang asul na blazer ay maayos na nakatupi sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang lumang bowl na naglalaman ng mga kupas na papel, resibo at mga tala ng utang. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang isang lumang sulat na may pangalan ng kanyang ina, si Elena Reyes. Tumulo ang kanyang luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Inay, magbabayad silang lahat, bulong niya. Ang kanyang alaala ay bumalik sa nakaraan. Isa lamang siyang teenager nang ang kooperatiba na pinamumunuan ni Villanueva at ng kanyang grupo ay nagsimulang mag-alok ng mga pangarap. Nangako sila ng malaking kita sa mga miyembro na mag-iimpok at mamumuhunan. Ang kanyang inang si Elena ay buong pusong naniwala.
Lahat ng kanilang ipon ay ibinigay niya, umutang pa para lamang makapagdeposito ng mas malaki. Manalig ka, para ito sa kinabukasan mo, anak, sabi ng kanyang ina. Ngunit hindi kasaganaan ang dumating kundi isang trahedya. Ilang buwan ang lumipas, biglang bumagsak ang kooperatiba. Lahat ng pera ay naglaho. Ang mga opisyal ay nawala na parang bula. Ang mga utang ay naipon. Ang panggigipit mula sa mga kapitbahay ay lalong tumindi. Hanggang isang gabi, pinili ni Elena Reyes na tapusin ang kanyang buhay gamit ang isang piraso ng tela. Nang gabing iyon, gumuho ang mundo ni Carmina. Mula noon, ipinangako ni Carmina na ang kanyang buhay ay para na lamang sa isang bagay, paghihiganti. Nag-aral siya ng mabuti, inayos ang kanyang buhay, ginamit ang kanyang ganda bilang sandata, at ang kanyang dila bilang pain, hanggang sa natanggap siya bilang isang sales agent ng kotse. Ang trabahong iyon ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na maglakbay at ng pagkakataon na lapitan ang kanyang mga target. Ang mga brochure ng sasakyan ay isang maskara lamang, ang tunay niyang dala ay isang listahan ng mga kasalanan. Sa kanyang kwaderno, maayos na nakasulat ang isang hanay ng mga pangalan. Ang ilan ay minarkahan na niya ng pulang tinta. Sila ang mga biktima na ngayon ay lumulutang na sa palaisdaan. Ang kanyang mga mata ay huminto sa isang pangalan, Rosario Chering de Mesa. Si Chering ang tesorera ng kooperatiba noon. Isang babaeng magaling magsalita, ngunit tuso. Siya ang nangolekta ng mga deposito ng mga miyembro, kasama na ang sa kanyang ina. Si Chering ay itinuturing pang ang kaibigan ni Elena noon. Naggitngit ang mga ngipin ni Carmina habang tinititigan ang pangalan. Malapit na ang oras mo, bulong niya na may matalim na tingin. Sa kabilang bahagi ng barangay, ang bahay ni Aling Chering ay may ilaw pa. Ang may edad ng babae ay abala sa paghahanda ng hapunan. Ang kanyang mukha ay may mga kulubot na, ngunit ang kanyang kayabangan ay hindi nagbago. Pakiramdam pa rin niya ay mas matalino siya kaysa sa iba. Ang kanyang asawa ay paralisado dahil sa sakit. Ang kanyang mga anak ay bihirang umuwi, ngunit hindi kailanman lubusang pinagsisihan ni Chering ang kanyang nakaraan. Para sa kanya, ang ginawa niya noon ay isang negosyong nabigo lamang. Kung naging matagumpay lang ang kooperatiba, siguradong lahat sila ay pumupuri sa akin ngayon, madalas niyang sabihin sa sarili. Gabi na nang buksan ni Chering ang pinto upang magwalis sa bakuran. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Mula sa loob, bumaba ang isang magandang babae na may magiliw na ngiti. Uy, ang tagal na nating hindi nagkita, bati ni Chering ng malakas. Sales agent ka pa rin pala, ano? Ngumiti ng malugod si Carmina na para bang walang anumang sama ng loob. Opo, Nay. Napadaan lang po kaya dumaan na ako. Baka po kailangan ninyo ng bagong sasakyan. Nag-usap sila ng matagal. Sa labas, ang kanilang pagkikita ay mukhang ordinaryo. Ngunit sa likod ng ngiti ni Carmina, may isang tingin na puno ng puot na hindi nakita ni Chering. Alam ni Carmina na hindi pa ito ang tamang oras. Gusto niyang maramdaman muna ni Chering ang takot, ang anino ng kamatayan na patuloy na nagbabantay. Nang gabing iyon, nakatanggap si Captain De Leon ng bagong ulat. Isang residente ang nag-report na may isang itim na kotse na madalas humihinto malapit sa bahay ni Chering. Itinala ni De Leon ang plaka at agad itong nakilala. Ang kotse na ito ay pag-aari ni Carmina Reyes, sabi niya ng mahina. Ang kanyang isipan ay lalong napuno ng mga tanong. Nagkataon lang ba siyang napadaan, o bahagi siya ng nawawalang sinulid sa misteryong ito? Tinitigan ni De Leon ang board na puno ng mga litrato. Dahan-dahan niyang napansin na ang pattern ay nagiging mas malinaw. Ang gabi sa barangay San Isidro ay napakatahimik, tanging ang huni ng mga kuliglig mula sa mga halamanan ang maririnig. Sa maliit na inuupahang bahay, si Carmina Reyes ay nakaupo sa harap ng isang mesa na may ilaw mula sa isang gasera. Seryoso ang kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa isang itim na kwaderno. Binuklat niya ito, pahina sa pahina. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa pangalan ni Rosario, Chering de Mesa. Sa tabi ng pangalan, gumuhit siya ng isang manipis na krus. Tila isang tanda na malapit na ang oras. Binuksan ni Carmina ang isang drawer at kinuha ang isang puting sobre.
Sa loob nito ay may photocopy ng isang lumang resibo mula sa kooperatiba. Sa ibaba, malinaw na nakasulat ang pirma ni Charing bilang tesorera na tumanggap ng deposito. Ngumiti siya ng bahagya at inilagay ang sobre sa isang malinaw na plastic bag. Bukas ng umaga, ilalagay ko ito sa harap ng pinto niya, bulong niya. Para kay Carmina, ang takot ay ang unang parusa bago dumating ang kamatayan. Gusto niyang maramdaman ni Charing kung paano ang pakiramdam na hinahabol ng nakaraan. Katulad ng kanyang ina noon na hinabol ng utang at panggigipit hanggang sa piliin nitong mamatay. Kinaumagahan, mas maagang gumising si Charing. Malamig pa ang hangin. Ang hamog ay nasa mga dahon sa bakuran. Na may namamagang mga mata, binuksan niya ang pinto upang magwalis. Ngunit ang kanyang tingin ay napako sa isang plastic bag na nasa sahig. Kinuha niya ito na may nanginginig na kamay. Nang makita niya ang laman nito, nanlambot ang kanyang katawan. Nasa loob nito ang mga lumang resibo na may sarili niyang pirma. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Bakit ito nandito? Nanginginig niyang sabi. Maputla ang kanyang mukha. Mabilis niyang isinara ang pinto at itinago ang plastic sa isang drawer. Ngunit ang takot ay bumaon na sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, hindi na makatulog ng mahimbing si Charing. Bawat anino sa sulok ng bahay ay nagpaparamdam sa kanya na may nagmamasid. Ang tunog ng hangin sa gabi ay parang mga bulong. Pakiramdam niya ay may mga yabag sa labas ng bahay, kahit na wala siyang nakikita. Ang kanyang asawa na paralisado ay nakahiga lamang, hindi na unawaan ang nangyayari. Nagsimulang mawalan ng kapanatagan si Charing. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang mga mata, at balisa ang kanyang mga kilos. Hindi siya naglakas loob na sabihin sa mga kapitbahay, takot na mabunyag ang kanyang nakaraan. Samantala, lalong naghinala si Captain De Leon. Mula sa mga ulat ng pagmamanman, ang itim na kotse ni Carmina ay ilang beses na nakitang humihinto malapit sa bahay ni Charing. Ang pattern ay masyadong malinaw. Ang mga biktima ay laging nakikita kasama si Carmina bago sila matagpo ang lumulutang sa palaisdaan. Ngunit walang matibay na ebidensya, hindi niya maaaring basta na lang akusahan. Nang gabing iyon, nagpasya si De Leon na magtalaga ng 2 miyembro upang magbantay sa bahay ni Charing. Hintayin natin ang kanyang susunod na hakbang, sabi ni De Leon habang tinititigan ang mapa ng barangay na puno ng mga pulang bilog. Sa kanyang inuupahang bahay, naghanda si Carmina para sa susunod na hakbang. Nagsuot siya ng isang mahabang itim na Amerikana, tinatago ang kanyang magandang mukha sa likod ng isang manipis na alampay. Hawak niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang lumang kwintas. Kwintas ng kanyang ina na hiniram noon ni Charing at hindi na isinauli. Nang gabing iyon, marahan siyang naglakad patungo sa bahay ni Charing. Tahimik ang mga kalsada, tanging ang tunog ng ambon na tumutulo mula sa mga bubong ang maririnig. Bawat hakbang niya ay kalmado. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, malakas ang tibok ng kanyang puso. Ngayong gabi, gusto niyang ipakita na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Si Charing, na balisa sa loob ng bahay, ay nakarinig ng mahinang katok sa pinto. Napatalon siya, humahabol sa hininga. Na may nanginginig na kamay, bahagya niyang binuksan ang pinto. Walang tao, isang maliit na kahon lamang ang nasa sahig. Kinuha ito ni Charing ng maingat. Nang buksan niya ang kahon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kwintas na ito. Malinaw niyang naaalala ang kwintas na iyon ay pag-aari ni Elena Reyes, ang kanyang dating kaibigan. Pinilit niya noon si Elena na ibigay ang kwintas bilang garantiya sa deposito sa kooperatiba at hindi na niya ito isinauli. Nanginginig ng husto ang katawan ni Charing. Imposible, hindi niya maaaring malaman. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Charing na napakalapit na ng kamatayan. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Carmina mula sa kadiliman. Nakita niya kung paano napaupo si Charing sa sahig, yakap ang kahon habang umiiyak. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Carmina. Para sa kanya, ang makita ang takot na iyon ay isang kasiyahan. Ngunit nang tumalikod siya upang umalis, natigilan siya. Isang malalim na boses ang narinig niya mula sa likuran. Carmina Reyes. Lumingon siya ng marahan.
Sa harap niya, nakatayo si Captain Marco De Leon kasama ang isang batang pulis na nagngangalang Feja. Ang tingin ni De Leon ay matalim, puno ng hinala. Si Frazier ay handa na may hawak na flashlight. Mumiti pa rin si Carmina ng kalmado kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naku, nagkataon lang po, Kapitan. Napadaan lang ako. Bakit po, malambing niyang sabi. Tinitigan siya ni De Leon ng malalim. Nagkataon lang. O sinadya? Hindi sumagot si Carmina. Mumiti lamang siya ng bahagya at naglakad palayo. Bumuntong hininga si De Leon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito nagkataon. Ang babaeng iyon ay may malaking itinatagong lihim. Mula ng gabing iyon, ipinangako niya sa sarili na bubunyagin niya ang katotohanan, anuman ang panganib. Sa loob ng bahay, si Charing ay nakaupo pa rin, maputla ang mukha. Mahigpit niyang hawak ang lumang kwintas. Ang kanyang alaala ay bumalik sa nakaraan, noong basta na lang niyang tinawanan si Elena na nagmamakaawang ibalik ang kwintas na alaala ng kanyang asawa. Kung gusto mong maibalik ang kwintas na ito, magdeposito ka pa ng mas malaki, sabi niya noon. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya. Ang nakaraan na akala niya inakabaon na ay muli siyang hinihila sa anino ng kamatayan. Umaga pa lang, isang manipis na hamog pa rin ang bumabalot sa barangay San Isidro. Ang mga ibon ay tila ayaw humuni na para bang nakikiramay sa bigat ng hanging dala ng pangamba. Sa kanyang bahay kubo, si Rosario Charing de Mesa ay nakaupong tulala sa isang lumang silya. Ang kanyang mukha'y maputla, ang mga mata ay namumula dahil sa isang gabing walang tulog. Sa kanyang kandungan, naroon ang maliit na kahon na naglalaman ng kwintas ng yumaong si Elena Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwing hahawakan niya ito, na para bang ang alahas ay may dalang sumpa mula sa nakaraan. Tumingin si Charing sa kanyang asawa na mahinang nakahiga sa isang papag na kawayan. Matagal na itong paralisado, tanging mga mata lamang na walang buhay ang kayang igalaw. Bumulong si Charing, natatakot ako, basag ang kanyang boses. Tumulo ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya, mayroong patuloy na nagmamasid, bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Bawat langit-ngit ng pinto, bawat hampas ng hangin sa ero, para siyang nakakarinig ng mga bulong ni Elena na naniningil. Ang mga boses na iyon ay tila nagsasabing, ang mga lumang utang ay hindi pa nababayaran. Sa kabilang dako ng barangay, si Carmina ay naghahanda na may perpektong anyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang isang puting blazer ay elegante sa kanyang katawan. Isang bahagyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngunit sa loob ng maliit na bag na dala niya, hindi lamang mga brochure ng sasakyan ang laman, kundi pati na rin ang itim na kwaderno na puno ng mga pangalan. Alam niyang malapit na ang oras para kay Charing. Gusto niyang unti-unting wasakin ang babae bago ito tuluyang harapin ang kamatayan. Samantala, sa police station, tinititigan ni Captain De Leon ang investigation board na may mas matalim na tingin. Ang mga pulang linyang iginuhit niya ay mas malinaw ng bumubuo ng isang pattern. Halos lahat ng mga biktima ay may kaugnayan sa lumang kooperatiba ng barangay. Ang pangalan ni Charing de Mesa, ang tesorera, ay paulit-ulit na lumalabas sa mga tala. Tinapik ni De Leon ang mesa. Sa tabi niya, seryosong nakatingin si Corporal Ana Santos. Kap, mukhang lahat ng sinulid ay patungo kay Carmina. Pero wala pa rin tayong matibay na ebidensya. Tumango si De Leon. Tama ka, Ana. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-akusa. Pero sigurado akong hindi lang siya isang sales agent. May direktang koneksyon siya sa nakaraan ng kooperatiba. Kailangan natin siyang mas mahigpit na bantayan. Itinala ni Ana ang utos sa kanyang kwaderno. Sa kanyang sarili, may iba siyang nararamdaman tungkol kay Carmina. Mayroong sugat sa mga mata ng babae, isang sugat na tanging mga taong nakaranas ng matinding kawalan lamang ang mayroon. Pagsapit ng hapon, muling dinalaw ni Carmina ang bahay ni Charing sa isang simpleng dahilan. Kumatok siya sa pinto at matyagang naghintay. Si Charing, na puno pa rin ng takot, ay nanginginig na binuksan ang pinto. Nang makita ang magiliw ng ngiti ni Carmina, lalong nanigas ang kanyang katawan. Magandang hapon po, Nay. Napadaan lang ako. Eto po, may bago kaming brochure.
Baka kailangan ng anak ninyo ng sasakyan para sa negosyo, malambing na sabi ni Carmina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo, puno ng kalmado. Napalunok si Chering. Tinanggap niya ang brochure na nanginginig ang mga kamay. Salamat. Titingnan ko muna, mahina niyang sabi. Pinansin ni Carmina ang maputlang mukha ni Chering at bahagyang yumuko. Mukha po kayong pagod. May bumabagabag po ba sa inyo? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Chering. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Gusto niyang isigaw na alam niyang si Carmina ang nananakot sa kanya, ngunit ang kanyang dila ay ayaw gumalaw. Ngumiti si Carmina ng bahagya at bumulong ng napakahina. Ang nakaraan po, Nay. Hindi kailanman tuluyang nawawala. Lagi po itong bumabalik. Nagulat si Chering, ang kanyang mukha ay sobrang putla. Ngunit agad na nagpaalam si Carmina, iniwan si Chering na tulala pa rin. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Chering. Mahinang mga iyak ang naririnig niya sa kanyang tenga. Ang anino ni Elena ay lumilitaw sa bawat sulok ng bahay. Pakiramdam niya ay mailangit-ngit ang pinto kahit walang hangin. Nakakarinig siya ng mga yabag kahit walang tao sa labas. Sumigaw siya. Umalis ka. Huwag mo akong guluhin. Ang kanyang sigaw ay narinig ng mga kapitbahay na mabilis na tumakbo sa kanyang bahay. Natagpuan nila si Chering na nakaupo sa sahig, basa ng luha ang mukha. Mahigpit niyang hawak ang lumang kwintas. Hindi nila alam ang sasabihin, tumawag na lamang sila ng pulis. Agad na dumating si Captain De Leon at si Ana. Natagpuan nila si Chering na tuliro, walang laman ang mga mata. Aling Chering, anong nangyari? Tanong ni De Leon sa mahinahong boses. Lumingon si Chering na may magulong tingin. Dumating siya. Alam niya ang lahat. Kumunot ang noo ni De Leon. Sino po ang tinutukoy ninyo? Hindi sumagot si Chering, humagulgol lamang. Napansin ni Ana ang isang mesang kahoy sa sulok. Sa ibabaw nito, mayroong isang brochure ng sasakyan na may maliit na sulat kamay, ang buhay, minsan kailangang magbayad ng lumang utang. Kinilabutan si Ana nang mabasa ito. Tiningnan niya si De Leon na may seryosong mukha. Hindi ito nagkataon lang, Kap. Nag-iwan ng marka si Carmina. Kinuha ni De Leon ang brochure. Ang kanyang mukha ay lalong tumigas. Nalaman niyang hindi na maaaring pabayaan ang larong ito. Si Chering ay biktima na ng terorismo, hindi na lamang isang saksi. Pinahigpitan ng pulisya ang pagbabantay sa paligid ng kanyang bahay. Habang si De Leon ay nagpa siyang ipatawag si Carmina sa istasyon para muling tanungin. Tingnan natin kung ganoon pa rin ang ngiti niya kapag nalaman niyang papalapit na tayo, bulong niya na may matalim na tingin. Sa kanyang inuupahang bahay, mag-isang nakaupo si Carmina, minamarkahan ang isa pang pangalan sa kanyang itim na listahan. Ang kanyang mukha ay malamig, ang kanyang ngiti ay manipis. Hindi pa tapos si Chering, ngunit ang anino ng takot ay nagsisimula ng punitin ang kanyang puso. Nasiyahan si Carmina. Kahit alam niyang lalo nang naghihinala ang mga pulis, tinitigan niya ang kalangitan mula sa kanyang maliit na bintana. Ang mga bituin ay kumikislap. Ngunit para kay Carmina, hindi iyon liwanag ng pag-asa. Iyon ay mga piping saksi lamang sa mahabang landas ng paghihiganti na kanyang pinili. Ang gabi ay lalong lumalalim at sa barangay na dati payapa, ang anino ng kamatayan ay patuloy na nag-aabang ng tamang oras upang muling bumagsak. Nang gabing iyon, ang tensyon sa police station ng Hagonoy ay ramdam na ramdam. Ang ilaw ng fluorescent ay maliwanag at ang mga mesa ay puno ng mga folder at mga litrato ng mga biktima. Si Captain Marco De Leon ay seryosong nakaupo, habang si Corporal Ana Santos ay abala sa pagsusulat ng ulat. Ang hangin ay mabigat, tila ba ang silid ay naglalaman ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Ikasyam ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Carmina Reyes na may eleganteng mga hakbang. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at isang itim na palda hanggang tuhod. Maayos ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay may kalmadong ngiti. Magandang gabi po, mga sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang kanyang malambing na boses ay nagpahanga sa ilang pulis sa silid. Ngunit hindi kay De Leon.
Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pag-iingat. Maupo ka, Ines. Reyes, sabi ni De Leon sa isang patag na tono. Kalmadong umupo si Carmina, ipinag-krus ang kanyang mga binti, at inilagay ang kanyang maliit na bag sa kanyang kandungan. Tumingin siya ng diretsyo kay De Leon, walang anumang takot. Emma. Reyes, may ulat kami na ilan sa mga huling biktima ay nakitang kasama mo. Pwede mo bang ipaliwanag? Ngumiti si Carmina ng matamis. Siguro po dahil sa trabaho ko, Kap. Madalas po akong naglilibot para mag-alok ng sasakyan. Kapag may interesado, natural na makikipag-usap ako sa kanila. Pero tungkol po sa nangyaring iyan, wala po talaga akong alam. Ang sagot ay tila makatwiran. Ang kanyang tono ay puno ng sinseridad. Maging ang ilang pulis na naroroon ay tumango, iniisip na biktima lamang siya ng pagkakataon. Ngunit hindi madaling maniwala si De Leon. Matagal niyang tinitigan si Carmina, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang labi, ang bawat kislap sa kanyang mga mata. Walang senyales ng pagkabalisa, walang kaba. Ang babae ay masyadong kalmado. Tila sanay na siyang humarap sa ganitong mga tanong. Hindi siya ordinaryong tao, sabi ni De Leon sa kanyang isipan. Si Ana, na nakaupo sa tabi ni De Leon, ay nagmamasid din. Bilang kapwa babae, may kakaiba siyang nararamdaman kay Carmina. Ang kanyang ngiti ay masyadong matamis, ang kanyang tingin ay masyadong malamig. Itinala ni Ana ang bawat salita, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na nagtatanong, isa lang ba talaga siyang sales agent o may malalim na sugat siyang itinatago? Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi maaaring pekin, isang halo ng lungkot at puot. Matapos ang ilang tanong, isinara ni De Leon ang folder sa harap niya. CJ, Imas. Reyes. Salamat sa iyong oras. Pwede ka nang umuwi sa ngayon pero huwag kang lalayo sa lugar na ito. Maaari ka naming tawagan ulit. Magalang nang umiti si Carmina at tumayo. Bahagya siyang yumuko at lumabas na may magaan na hakbang. Ngunit habang dumadaan siya sa pinto, nakita ni De Leon ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na iba sa dati. Mas katulad ito ng isang nakatagong kasiyahan. Sa labas ng istasyon, huminto sandali si Carmina at tiningnan ang palaisdaan na ngayon ay mahigpit na binabantayan. Ang mga ilaw ay nagpapakislap sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa likod ng kislap na iyon, nakita niya ang mga anino ng mga mukha ng mga biktima na minarkahan na niya sa kanyang listahan. Hindi pa lahat. Mayroon pang kailangang magbayad sa kanilang mga kasalanan, bulong niya. Pagkatapos ay naglakad siya palayo. Si Ana, na lumabas ilang minuto ang lumipas, ay nakita ang anino ni Carmina sa di kalayuan. Ang babae ay mukhang kalmado, tila galing lamang sa isang ordinaryong pag-uusap. Hinigpitan ni Ana ang hawak sa kanyang kwaderno. Sinasabi ng puso ko na hindi lang siya isang sales agent, bulong niya. Ngunit may iba pa siyang naramdaman, isang uri ng awa. Kung totoong may dala siyang sama ng loob, maaaring may malaking dahilan sa likod nito. Samantala, muling tinitigan ni De Leon ang investigation board. Nagdagdag siya ng isang maliit na tala sa tabi ng pangalan ni Carmina Reyes, posibleng konektado sa tatlong huling biktima. Gumuhit siya ng pulang linya na nag-ugnay sa litrato ni Carmina sa mga litrato ng mga biktima. Ang pattern ay lalong nagiging malinaw. Ngunit ang bumabagabag sa kanyang isipan ay hindi lamang ang koneksyon, kundi ang motibo. Kung si Carmina nga ang may gawa, ano ang dahilan sa likod ng lahat ng ito? Sigurado siyang ang sagot ay nasa nakaraan ng barangay, sa lumang kooperatiba na ngayon ay muling bumabalik. Gabi na. Sa kanyang inuupahang bahay, muling binuksan ni Carmina ang lumang bowl. Hinawakan niya ang isang sulat na may pangalan ng kanyang ina. Ang mapait na alaala ay bumalik, ang mga iyak ng kanyang ina, ang mga pananakot ng mga kapitbahay, ang gabi nang matagpuan niya ang katawan ng kanyang ina na nakabitin sa silid. Tumulo ang kanyang luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Inay, malapit na akong matapos. Mararamdaman nilang lahat ang sakit na tiniis mo, bulong niya sa basag na boses. Sa istasyon ng pulis, tinitigan ni Ana ang bintana na may malungkot na mukha. Naalala niya ang mga mata ni Carmina na mailuha kahit nakangiti. Mayroong isang bagay na gumugulo sa kanyang konsensya. Kap, bulong niya kay De Leon.
Paano kung sa totoo lang, biktima rin siya? Mabilis na lumingon si De Leon. Huwag kang magpadala sa awa, Ana. Kung siya nga ang may gawa, dose-dose ng buhay na ang kinuha niya. Hindi iyon maliit na bagay. Yumuko si Ana, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na naguguluhan. Alam niyang kailangang ipatupad ang batas, ngunit alam din niya na ang isang sugat sa puso ay maaaring gawing isang halimaw ang isang tao. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa isang paghihiganti na isinilang mula sa isang matagal ng kawalan ng katarungan. Nang gabing iyon, lalong naging tahimik ang San Isidro. Ang mga bahay ay nakakandado. Tanging ang hangin ang dumadaan sa mga puno. Ngunit sa likod ng katahimikan, isang labanan ang nagsisimulang mabuo. Isang labanan sa pagitan ng personal na paghihiganti at ng batas, sa pagitan ng isang nakaraan na gustong kalimutan at isang nakaraan na naniningil. At sa gitna nito, nakatayo ang isang babaeng nagngangalang Carmina Reyes, na ang ngiti ay naglalaman ng isang lihim na mas madilim kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Umuulan ng mahina, binabasa ang mga kalsada ng Barangay San Isidro ng gabing iyon. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap ng mahina. Ang hangin ay lalong lumalamig. Sa loob ng kanyang simpleng bahay, si Barangay Captain Armando Mandot Villanueva ay nakaupo sa kanyang upuan, balisa ang mukha. Sa harap niya ay tambak ng mga sulat at ulat, ngunit ang kanyang isipan ay hindi makapag-focus. Mula nang simula ng mga pulis ang investigasyon, ilang beses nang nabanggit ang kanyang pangalan. Alam niyang ang lumang kooperatiba na itinatag niya ay maaaring magdala sa kanya sa malaking problema. Pinunasan ni Villanueva ang kanyang mukha na basa ng pawis. Kahit umiikot ang bentilador sa itaas, mainit ang kanyang pakiramdam. Kung makahanap sila ng ebidensya, tapos na ako, bulong niya. Naalala niya ang nakaraan, noong hinikayat niya ang mga residente na mag-invest ng pera na may pangakong malaking kita. Noon, pakiramdam niya ay matalino siya, na kaya niyang baguhin ang kapalaran ng barangay. Ngunit ang katotohanan, bumagsak ang kooperatiba at marami siyang nasaktan. Ngayon, ang mga sugat na iyon ay bumabalik, mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Sa labas ng bahay ng kapitan, isang anino ang nakatayo sa likod ng isang puno. Tinititigan ni Carmina Reyes ang bahay na may malamig na mga mata. Hawak niya ang isang kwadernong balat na puno ng mga pangalan. Binuksan niya ang huling pahina at doon, isang pangalan na lamang ang hindi pa namarkahan ng makapal na tinta. Nakasulat ito ng malinaw, Armando Villanueva. Ang mga labi ni Carmina ay kumurba sa isang bahagyang ngiti. Isa na lang. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat, bulong niya, halos malunod sa tunog ng ulan. Sa police station, muling pinag-aralan ni Captain De Leon ang mga lumang file ng kooperatiba. Ang mga papel ay naninilaw na, ngunit ang mga pirma at tala ay malinaw pa. Nakalista roon ang mga pangalan ng mga opisyal, kasama si Charing de Mesa bilang tesorera. At sa itaas, ang pirma ng nooy batang si Armando Villanueva. Tinapik ni De Leon ang mesa. So totoo nga, hindi lang alam ng kapitan, kasama rin siya sa nagtatag, bulong niya. Si Ana, na nakaupo sa tabi niya, ay nagulat. Ibig sabihin, hindi random ang pagpili sa mga biktima, kundi lahat ng sangkot sa kooperatibang iyon. Tumango si De Leon. At ngayon, isa na lang ang natitira, si Villanueva. Gabi na. Marahang naglakad si Carmina palapit sa bahay ng kapitan. Ang kanyang itim na kasuotan ay nagpatago sa kanya sa kadiliman. Dala niya ang isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang isang lumang litrato ng kanyang ina, si Elena Reyes, na may hawak na promissory note mula sa kooperatiba. Ang kahon na iyon ay iiwan niya sa harap ng pinto bilang isang mensahe ng kamatayan. Bawat hakbang niya ay matatag, na para bang wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit hindi niya alam na mula sa malayo, isang pares na mga mata ang maingat na nagmamasid. Si Corporal Ana Santos, na inatasang magbantay kay Carmina, ay pinigil ang kanyang hininga habang nagtatago sa likod ng isang puno. Malinaw niyang nakita ang direksyon ng babae, patungo sa bahay ng kapitan. Sinasabi ng puso ko na ito na ang oras, bulong niya sa sarili. Sa loob ng bahay, narinig ni Villanueva ang mga yabag sa kanyang beranda. Bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Maingat niyang binuksan ng bahagya ang pinto. Walang tao. Isang maliit na kahon lamang ang nasa sahig. Kinuha niya ito na nanginginig ang kamay. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa loob ang litrato ni Elena Reyes, hawak ang promissory note na may sariling perma ni Villanueva sa ibaba. Nanlambot ang katawan ng kapitan. Alam niya. Alam niya ang lahat. Basag ang kanyang boses, ang kanyang mga tuhod ay halos hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Nakatayo si Carmina sa di kalayuan, pinagmamasdan ang reaksyon na iyon na may malamig na tingin. Nasiyahan siya, ngunit hindi pa sapat. Gusto niya ng higit pa sa takot. Gusto niyang makitang magmakaawa si Villanueva, tulad ng pagmamakaawa ng kanyang ina noon. Ngunit bago pa siya gumalaw, isang matatag na boses ang narinig mula sa likuran. Carmina, itigil mo na iyan. Lumingon si Carmina. Nakatayo si Ana na may tensyon sa mukha. Ang kanyang baril ay nakatutok sa lupa bilang babala. Itigil mo na ang larong ito. Kung ipagpapatuloy mo, ikaw ang magtatapos sa likod ng rehas. Mumiti lamang si Carmina ng bahagya. Hindi ba't dapat maintindihan mo, Ana? Babae ka. Alam mo ang pakiramdam na tratuhin ng hindi patas. Pinatay nila ang nanay ko nang walang sinumang nakialam. Nagsisingil lang ako ng lumang utang. Napalunok si Ana. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang sakit na dala ni Carmina. Ngunit alam din niyang hindi pagpatay ang sagot. Sa isang mahinang ngunit matatag na boses, sinabi niya, kung gagawin mo ito, hindi ka mas mabuti sa kanila. Natahimik sandali si Carmina, may luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay muling tumalim ng lumingon sa bahay ng kapitan. Hindi. Kailangan niyang maramdaman. Siya ang pinakaresponsable, bulong niya. Humakbang si Ana, malakas ang kabog ng dibdib. Alam niyang ang komprontasyong ito ay maaaring magtapos sa trahedya. Ngunit alam din niyang ito na marahil ang tanging pagkakataon upang pigilan si Carmina bago mahuli ang lahat. Lumakas ang ulan, umihip ang hangin. Sa loob ng bahay, si Villanueva ay nanlulumong nakaupo, yakap ang litrato. Habang sa labas, dalawang babae ang magkaharap. Ang isa ay may dalang paghihiganti, ang isa ay may dalang batas. Nang gabing iyon, naging saksi ang San Isidro sa simula ng isang mas malaking labanan. Isang labanan sa pagitan ng madilim na katarungan at ng marupok na liwanag ng batas. Bumuhos ang malakas na ulan sa barangay San Isidro. Ang mga kalsada ay naging putikan. Ang malamig na hangin ay tumatago sa buto. Sa harap ng bahay ng kapitan, dalawang babae ang magkaharap sa ilalim ng malabong ilaw ng poste. Si Carmina Reyes, na may suot na itim na Amerikana, basa ang mukha sa ulan at may matalim na tingin. Sa harap niya, si Corporal Ana Santos, matatag na nakatayo, hawak ang baril, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang tensyon ay nasa hangin. Ngumiti si Carmina ng bahagya, ang kanyang tingin ay tumutusok. Sa tingin mo mapipigilan mo ako, Ana? Hindi mo alam ang pakiramdam na mabuhay na may sugat na hindi kailanman gumagaling. Namatay ang nanay ko hindi dahil sa sakit, kundi dahil sinira nila siya. Si Villanueva, si Chering, at lahat ng nanloko gamit ang bulok na kooperatibang iyon, ninakaw nila ang buhay namin at namuhay ng payapa na parang walang nangyari. Kinukuha ko lang ang nawala, sabi niya, basag ang boses sa gitna ng ulan, ngunit puno ng paninindigan. Umiling si Ana. Hindi ko alam ang sakit na kasing lalim ng sayo, Carmina. Pero isa lang ang alam ko, hindi maibabalik ng pagpatay ang nanay mo. Magdadagdag lang ito ng bagong sugat. Tingnan mo ang paligid mo. Ilang pamilya ang nawalan ng anak, ina, kapatid dahil sayo. Wala silang kasalanan pero naging biktima rin. Sinasabi mong katarungan, pero dugo lang ang dala ng mga kamay mo, nanginginig niyang sabi, ngunit puno ng tapang. Tumawa si Carmina ng mahina. Ang kanyang tawa ay mapait. Ang katarungang sinasabi ninyo ay para lang sa mga may pera at kapangyarihan. Hindi kailanman pumanig ang batas sa mga maliliit na tulad ng nanay ko. Noong bumagsak ang kooperatiba, may mga pulis na dumating. Alam nila ang mga pangalan ng mga salarin pero walang nahuli. Nawala na lang lahat.
Kaya sino ang dapat kong pagkatiwalaan, Ana? Masyadong mabagal ang batas mo. Hindi na ako makapaghintay. Sa sarili ko lang na mga kamay mababayaran ang lahat ng utang. Samantala, sa loob ng bahay, nanginginig na nakaupo si Captain Villanueva, yakap ang lumang litrato ni Elena Reyes. Humahabol ang kanyang hininga, maputla ang mukha. Malinaw niyang naririnig ang usapan sa labas at ang kanyang puso ay puno ng takot. Alam niyang sa kanya na nakatuon ang paghihiganti. Gusto niyang sumigaw ng tulong, ngunit ang kanyang dila ay ayaw gumalaw. Ang lakas ng ulan ay lumulunod sa kanyang tapang. Umiiyak na lamang siya ng mahina, umaasa sa isang himala. Humakbang si Ana palapit kay Carmina. Tinitigan niya ito ng malalim, sinusubukang sirain ang pader ng puot na binuo ng babae. Carmina, pakinggan mo ako. Babae rin ako. Alam ko kung gaano kasakit ang mawalan. Pero maniwala ka, hindi habang buhay bulag ang batas. Nakahanap na si Captain De Leon ng matibay na ebidensya laban sa kapitan. Kung magtitiis ka lang ng kaunti, babagsak din siya. Huwag mo nang dungisan pa ang mga kamay mo, mahina niyang sabi, ngunit puno ng sinseridad. Lumingon si Carmina kay Ana na mailuha sa mga mata. Ang ulan ay humalo sa kanyang luha. Sandali, ang kanyang mukha ay naging marupok, parang isang batang nawawala. Ngunit mabilis na bumalik ang anino ng kanyang ina. Ang gabi nang matagpuan niya ang katawan nitong nakabitin, ang walang buhay na tingi na hindi nawala sa kanyang alaala. Hinigpitan ni Carmina ang hawak sa maliit na kahon. Hindi, Ana. Walang panahon ang nanay ko para maghintay sa batas. Namatay siya sa kahihiyan ng walang sinumang tumulong. Hindi ko sila pwedeng hayaang mamuhay ng payapa. Ngayong gabi, tatapusin ko ang lahat. Naramdaman ni Ana ang malakas na tibok ng kanyang puso. Alam niyang halos naabot na ng kanyang mga salita ang puso ni Carmina. Ngunit masyadong malalim ang lumang sugat. Kailangan niyang gumawa ng mas matapang na hakbang. Sa matatag na boses, sumigaw siya, kung ipagpapatuloy mo, hindi ka na isang anak ng biktima. Isa ka ng malupit na mamamatay tao. Mawawala na ang pagkakaiba ninyo. Iyan ba ang gusto mo, Carmina? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa hangin. Patuloy pa rin ang malakas na ulan, ngunit ang paligid ay tila nagyelo. Biglang may mga yabag na narinig mula sa di kalayuan. Dumating si Captain De Leon kasama ang dalawa pang pulis, tumatakbo sa gitna ng ulan. Carmina, tama na. Ibaba mo ang kahon at sumama ka sa amin sa istasyon, sabi ni De Leon, ang kanyang boses ay matatag ngunit may bahid ng awa. Lumingon si Carmina, nag-aalab ang mga mata. Sa wakas, dumating ka rin, Kapitan. Gusto mo akong arestuhin? Habang ang isang tulad ng kapitan ay malayang namuhay sa loob ng maraming taon. Sa tingin mo, susuko na lang ako. Tinitigan siya ni De Leon ng matalim. Hindi ko ipinagtatanggol ang kapitan mo, Carmina. Kung nagkasala siya, hahabulin siya ng batas. Pero mali ang paraan mo, masyado ka nang lumayo. Lalong tumindi ang tensyon. Nakatayo si Carmina na may mukhang puno ng galit na may halong sakit. Tinitigan siya ni Ana na may kumakabog na dibdib. Habang si De Leon ay handa kung sakaling lumala ang sitwasyon. Si Villanueva, mula sa loob ng bahay, ay lalong nataranta. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod. Alam niyang maaaring ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Ang malakas na ulan ay nagtatago sa kanyang mga hikbi. Ngunit ang anino ng kanyang mga kasalanan sa nakaraan ay lalong bumabagabag sa kanya. Sa harap ng bahay ng kapitan, ang ilaw ng poste ay nagliliwanag sa basang mukha ni Carmina. Pumikit siya sandali at muling nagmulat na may matalim na tingin. Ngayong gabi, magkakaroon ng katapusan, bulong niya. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga. Ang labanan sa pagitan ng personal na paghihiganti at ng batas ay opisyal na umabot na sa kasukdulan at walang nakakaalam kung sino ang mananalo. Nasaksihan ng San Isidro sa lamig ng ulan kung paano hinila ng isang lumang lihim ang lahat sa iisang bangin. Ang hangin sa barangay San Isidro ay tila huminto sa pag-ikot. Malakas pa rin ang ulan, kumikislap ang ilaw ng poste, at lahat ng mata ay nakatuon kay Carmina Reyes na matatag na nakatayo sa harap ng bahay ng kapitan.
Basa ang kanyang mukha, nakadikit ang buhok sa pisngi, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalim. Sa kanyang kamay, ang maliit na kahon na mailarawan ng kanyang ina, isang simbolo ng paghihiganti na matagal na niyang dala. Sa paligid niya, si Captain De Leon, Corporal Ana Santos, at 2 pang pulis ay handa. Habang mula sa likod ng pinto, nanginginig na niyayakap ni Captain Villanueva ang lumang litrato na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga kasalanan. Dahan-dahang humakbang si Carmina. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw na narinig sa gitna ng ulan. Namatay ang nanay ko dahil sa bulok na kooperatibang pinamunuan mo, Villanueva. Lahat ng pera ay nawala, lahat ng pag-asa ay gumuho. Natagpuan ko siyang nakabitin, mag-isa, walang tumulong. Habang ikaw, masarap ang buhay, nakaupo sa pwesto mo na parang walang nangyari. Ngayong gabi, magbabayad ka. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw, tumusok sa puso ng bawat isa. Itinaas ni De Leon ang kanyang kamay, sinusubukang magpakalma. Carmina, pakinggan mo ako. Alam kong nasaktan ka. Alam kong totoo ang sakit na iyan. Pero mali ang paraan mo. Hindi maibabalik ng pagpatay ang nanay mo. Hahabulin ng batas si Villanueva. Sapat na ang ebidensya. Maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi siya makakatakas, sabi niya, ang boses ay matatag ngunit puno ng pakikiramay. Sinusubukan niyang sirain ang pader ng paghihiganti na bumabalot sa puso ni Carmina. Ngunit tumawa si Carmina ng mapait. Ang kanyang tawa ay maihalong luha. Huli na ang batas mo, Kapitan. Hindi na nakita ng nanay ko ang katarungan. Namatay siya sa kahihiyan habang ang mga nanloko sa kanya ay tumatawa. Hindi mo ba naiintindihan? Walang nakakaintindi. Humakbang si Ana. Nakataas ang kanyang baril. Ang kanyang mukha ay tensyonado, ngunit ang kanyang mga mata ay malambot. Carmina, babae ako tulad mo. Nararamdaman ko kahit kaunti ang sakit mo. Pero kung papatayin mo siya ngayong gabi, hindi ka na isang anak na naghahanap ng katarungan para sa kanyang ina. Isa ka na lang mamamatay tao na kasing lupit nila. Ang mga salitang iyon ay mahina ngunit puno ng lakas. Natahimik sandali si Carmina. Tinitigan niya si Ana at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging marupok. Tumulo ang kanyang luha kasama ng ulan. Ngunit nang lumingon siyang muli sa bahay ng kapitan, bumalik ang anino ng kanyang ina. Ang gabing iyon, ang katawan ng kanyang ina na nakabitin, ang maputlang mukha, ang walang buhay na mga mata. Hinigpitan ni Carmina ang hawak sa kahon. Hindi, Ana, hindi ako pwedeng huminto ngayon. Ang paghihiganting ito ang tanging dahilan kung bakit ako nabuhay. Kung hihinto ako, masasayang lang ang lahat ng sakit ng nanay ko. Naabot na ang sukdulan ng tensyon nang bahagyang bumukas ang pinto at lumabas si Captain Villanueva. Nanginginig ang kanyang katawan, maputla ang mukha, basag ang boses sa takot. Carmina, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko na maibabalik ang nanay mo, pero hindi ko rin intensyon na mamatay siya. Isa lang itong negosyong nabigo. Ang mga salitang iyon ay nagpakuyom sa kamao ni De Leon. Alam niyang sinusubukan ni Villanueva na magtago sa likod ng mga dahilan, kahit pa ang ebidensya ay nagpapatunay na siya ang pangunahing salarin. Ngunit para kay Carmina, ang mga salitang iyon ay gasolina sa apoy. Negosyong nabigo. Tinatawag mong negosyong nabigo ang pagkamatay ng nanay ko, sigaw ni Carmina. Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis siyang humakbang patungo sa pinto, ang kanyang tingin ay puno ng galit. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga at sumigaw, Carmina, huwag. Bahagya niyang pinindot ang gatilyo, handa kong lumala ang sitwasyon. Humakbang din si De Leon, nakaunat ang mga kamay. Alam ng lahat na isang maling galaw ay maaaring magtapos sa dugo. Nasa harap na ni Carmina ang kapitan. Binitawan niya ang maliit na kahon. Pagkatapos, mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit na kumikinang na patalim. Ang liwanag ng poste ay sumalamin sa talim nito. Sumigaw si Villanueva at umatras. Parang awa mo na, huwag mo akong patayin. Nagkamali ako, pero may pamilya pa ako. Huwag mong gawin ito, mahina niyang sabi, puno ng takot. Ngunit para kay Carmina, ang mga salitang iyon ay walang laman.
Lumingon siya kina Ana at De Leon. Wala kayo para sa mga maliliit na tulad ng nanay ko. Kaya ngayong gabi, gagawin ko ang katarungan sa sarili kong mga kamay. Sa isang iglap, itinaas ni Carmina ang patalim. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Pinindot ni Ana ang gatilyo. Isang putok ang sumira sa katahimikan ng gabi. Bang! Ang patalim ay tumalsik mula sa kamay ni Carmina, bumagsak sa lupang may putik. Napaurong si Carmina. Ang kanyang balikat ay duguan. Nagulat ang kanyang mukha. May luha sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo ako hinayaang tapusin ito? Sigaw niya sa desperasyon. Mabilis na tumakbo si Ana, sinipa ang patalim palayo, at pinusasan ang mga nanlalambot na kamay ni Carmina. Lumapit din si De Leon, hinawakan ang balikat ni Ana bilang suporta. Humihingal ang lahat. Dahan-dahang humupa ang tensyon. Napaupo si Carmina sa lupa. Ang dugo ay humalo sa tubig ulan. Dumaloy ang kanyang luha. Walang nakakaintindi. Namatay ang nanay ko sa kahihiyan habang sila inabuhay ng walang konsensya. Gusto ko lang isara ang sugat na iyon, sabi niya, basag ang boses sa sakit. Lumuhod si Ana sa harap niya, may luha sa mga mata. Naiintindihan ko ang sakit mo, Carmina, pero hindi kailanman gamot ang pagpatay. Gagawa ka lang ng bagong sugat. Ang mga salitang iyon ay mahina ngunit tumusok sa puso ni Carmina. Sa unang pagkakataon, natahimik siya. Ang kanyang mukha ay wasak sa luha. Si Captain Villanueva ay nakaupo pa rin sa may pintuan. Nanginginig ang kanyang katawan, maputla ang mukha. Kaliligtas lang niya sa kamatayan, ngunit ang takot na naiwan ay mas nakakasira. Tinitigan siya ni De Leon ng matalim. Kapitan, hindi maaaring itago ang mga kasalanan ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, hahabulin ka ng batas, sa ayaw mo't sa gusto. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko kay Villanueva, hindi makatingin. Nang gabing iyon, naging saksi ang San Isidro. Kung paano nagtagpo ang paghihiganti at ang batas sa gitna ng malakas na ulan. Walang lubos na nagwagi. Ang natira ay mga sugat, isang katotohanan na nagsisimulang mabunyag, at isang malaking tanong kung tunay nga bang maipapatupad ang katarungan. Ang interrogation room sa Hagonoy Police Station ay masikip ng gabing iyon. Ang puting ilaw ng fluorescent ay nakabitin, nagliliwanag sa isang kupas na mesang kahoy. Si Carmina Reyes ay nakaupo na may posas. Ang kanyang balikat ay may benda matapos tamaan ng bala ni Corporal Ana. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalim. Walang takot. Tanging pagod na maihalong pait na mahirap itago. Sa tapat niya, si Captain De Leon ay nakaupo na may makapal na folder ng mga litrato ng biktima at mga dokumento ng lumang kooperatiba. Dahan-dahang binuksan ni De Leon ang folder. Tinitigan niya si Carmina. 46 na babae ang namatay, Carmina. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo, sabi niya sa patag na boses. Yumuko sandali si Carmina at bahagyang ngumiti. Mabuti, ibig sabihin hindi na sayang ang investigasyon mo. Ang kanyang sagot ay ikinagulat ng ilang batang pulis na nagmamasid mula sa likod ng one-way mirror. Nagbulungan sila, hindi makapaniwala na ang eleganting babae ay kayang umamin ng ganoon kadali. Tinapik ni De Leon ang mesa. Alam mo ba ang ginawa mo? Hindi lang ito isang kaso ng pagpatay. Ito ang pinakamalaking serya ng pagpatay na nangyari sa Hagonoy. Kung mananatili kang tahimik na may dahilan ang paghihiganti, hindi papanig sa iyo ang batas. Tumingala si Carmina, kumislap ang kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na papanig sa akin ang batas. Masyadong abala ang batas sa pagprotekta sa mga taong tulad ni Villanueva. Tingnan mo, maraming taon siyang namuhay ng komportable matapos lokohin ang mga tao. Namatay ang nanay ko, walang pulis na nakialam. Kaya bakit ako dapat makialam sa batas ngayon? Sa likod ng salamin, nakatayo si Ana, malungkot ang mukha. Bawat salita ni Carmina ay parang isang sugat na hindi gumagaling. Hinigpitan ni Ana ang kanyang mga kamay. Nagkamali siya, pero sinasabi ng puso ko na biktima rin siya, bulong niya. Lumingon ang isang kasamahan. Kung naaawa ka, alalahanin mo ang mga biktima niya. May pamilya rin sila. Natahimik si Ana.
Ang kanyang dibdib ay masikip, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Carmina na may awa. Binuksan ni De Leon ang isa pang pahina, ipinapakita ang isang lumang dokumento. Ito ang mga tala ng kapatiran sa Pag-unlad Cooperative. Ang pangalan ng nanay mo, si Elena Reyes, ay narito bilang miyembro. Tama ka, niloko siya. Pero sabihin mo sa akin, nakaramdam ka ba ng ginhawa sa pagpatay sa mga babaeng ito? Ang tanong na iyon ay tumama kay Carmina. Naggitngit ang kanyang mga ngipin at sumagot ng mahina. Hindi ginhawa. Pero kailangan. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa silid. Ramdam ng lahat ang desperasyon na dala niya. Biglang bumukas ang pinto. 2 pulis ang nagpasok kay Captain Villanueva. Maputla ang kanyang mukha, tumutulo ang malamig na pawis. Umupo siya sa tapat, iniiwasan ang tingin ni Carmina. Ngunit agad na nag-alab ang mga mata ni Carmina. Ikaw ang unang nag-imbita sa nanay ko na mag-impok. Sinabi mong ito ang paraan para makaahon sa kahirapan. Nangako ka ng malaking kita. Pero alam mong lahat iyon ay panloloko. Ikaw ang utak, Villanueva, sabi ni Carmina, basag ang boses sa puot. Yumuko si Villanueva. Nanginginig ang kanyang katawan. Matagal na iyon. Hindi pagkakaunawaan lang. Hindi ko intensyon na manloko. Kasalanan iyon ng ibang opisyal. Sumunod lang ako, mahina niyang sabi, isang marupok na depensa. Malakas na isinara ni De Leon ang folder, nagulat ang lahat. Tama na. Ang katotohanan ay katotohanan. May 12-dosenang biktima ng pagpatay sa palaisdaan at may mga tala ng kooperatiba na may pangalan ninyo. 2 magkaibang kaso ito pero magkaugnay. Iimbestigahan namin lahat hanggang sa matapos. Natahimik si Villanueva. Ang kanyang mukha ay sobrang putla. Alam niyang sarado na ang bitag sa paligid niya. Tumawa si Carmina ng bahagya. Ang kanyang tawa ay mapait. Tingnan mo, babagsak din siya. Pero sayang, ako ang itinuturing na kontrabida dito. Samantalang ginawa ko lang ang hindi kailanman ginawa ng batas. Narinig ni Ana mula sa likod ng salamin, lalong sumikip ang kanyang dibdib. Ang mga salita ni Carmina ay parang isang latigo. Alam niyang nagkamali ang babae, ngunit alam din niyang may mapait na katotohanan sa likod ng kanyang mga sinabi. Matapos ang ilang oras, itinigil ni De Leon ang interogasyon. Dinala si Carmina pabalik sa selda. Habang si Villanueva ay ikinulong para sa karagdagang pagsisiyasat. Sa pasilyo, naglakad si Ana sa tabi ni Carmina. Sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng walang arma sa pagitan nila. Hindi kita kinamumuhian, Carmina. Kinamumuhian ko lang ang paraan na pinili mo. Kung sana nagtiwala ka sa batas, mahinang sabi ni Ana. Lumingon si Carmina, namumugto ang mga mata, bahagya ang ngiti. Dati akong naniwala, Ana. Pero hindi kailanman para sa mga maliliit na tulad namin ang batas. Kaya gumawa ako ng sarili kong batas. Natahimik si Ana. Hindi niya kayang tumutol. Naglakad na lang siya sa tabi ni Carmina, dala ang magkahalong awa at pagkadismaya. Nang gabing iyon, 2 bagay ang malinaw. Si Carmina Reyes ay opisyal na suspect sa serye ng pagpatay. Si Captain Villanueva ay nagsisimula ng masangkot sa investigasyon sa Peking Kooperatiba na matagal na niyang itinatago. Ngunit isang malaking tanong ang nananatili. Tunay nga bang maipapatupad ang katarungan o magtatapos ang kasong ito sa isang kompromiso tulad ng dati? Malakas ang buhos ng ulan sa barangay San Isidro ng gabing iyon. Tahimik ang mga kalsada. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap sa gitna ng hamog. Sa loob ng selda, nakaupo si Carmina Reyes sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay walang laman, nakatitig sa rehas. Mula ng huling interogasyon, hindi na siya lumaban. Walang sigaw, walang pangungutya sa batas. Tanging isang nakakabahalang katahimikan. Si Captain De Leon ay nasa kanyang opisina pa rin. Tambak ng mga file ng kooperatiba ang nasa mesa. Maingat niyang binabasa. Kumunot ang kanyang noo. Habang lalo niyang sinusuri, lalong nagiging malinaw na ang pera ay patungo sa personal na account ni Captain Villanueva. Milyon-milyong piso ang dumaloy.
Ito ang matibay na ebidensya na siya nga ang utak ng panloloko, bulong ni De Leon. Kaya hindi pala lubos na mali si Carmina. Nagkamali lang siya ng paraan. Samantala, si Corporal Ana, na nakaduty ng gabing iyon, ay hindi mapakali. Sinasabi ng kanyang kutob na may mangyayari. Naglakad siya palapit sa selda, tinitingnan si Carmina mula sa labas. Carmina, tawag niya. Lumingon ang babae na may bahagyang ngiti. Alam mo, Ana, ang ulan na ito ay nagpapaalala sa akin sa huling gabi ng nanay ko. Ang gabi nang piliin niyang tapusin ang kanyang buhay. Umuulan din ng malakas noon. Umiyak ako sa harap ng bahay, umaasang may tutulong. Pero wala. Hinawakan ni Ana ang rehas. Naiintindihan ko ang sakit mo, Carmina. Pero kailangan mong hayaang umandar ang batas. May matibay ng ebidensya si Captain De Leon laban kay Villanueva. Hindi na siya makakatakas ngayon. Tumawa si Carmina ng mahina. Naniniwala ka pa rin na kaya siyang pabagsakin ng batas? May pera siya, koneksyon, kapangyarihan. Kaya niyang bilhin ang lahat, maging ang katotohanan. Umiling si Ana. Hindi. Hanggat narito ako, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May sugat, may determinasyon, may isang malawak na bangin na mahirap tawirin. Sa kabilang banda, si Villanueva, na nasa isang espesyal na selda, ay nagsimulang mabalisa. Pabalik-balik siya sa paglalakad, pinagpapawisan. Alam niyang maaaring wasakin ng ebidensya ni De Leon ang kanyang buhay. Sa sobrang taranta, gumawa siya ng desperadong hakbang. Lihim niyang inilabas ang isang maliit na patalim na naitago niya. Hindi nila ako pwedeng pabagsakin, bulong niya. Nang pumasok ang isang pulis para mag-check, mabilis na kumilos si Villanueva. Ang patalim ay tumusok sa braso ng pulis. Tumalsik ang dugo, isang sigaw ang umalingaw at nagkagulo. Tumakas si Villanueva, tinutulak ang sinumang humarang. Tumunog ang alarma. Nagtakbuhan ang mga pulis. Nagulat si Ana nang marinig ang balita. Anong nangyari? Sigaw niya. Tumakas si Villanueva, sagot ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Ana at bigla siyang lumingon sa selda ni Carmina. Ang babae ay kalmadong nakatayo, may bahagyang ngiti. Hindi ba't sinabi ko na? Hindi siya kayang pigilan ng batas. Makakalaya siya. Kinuyong ni Ana ang kanyang kamao at tumakbo kasama ang team na humahabol kay Villanueva. Sumama si De Leon, tensyonado ang mukha. Sinundan nila ang mga basang bakas hanggang sa labas ng istasyon, patungo sa isang lumang bodega sa gilid ng madilim na bukirin. Malakas pa rin ang ulan. Sa loob ng bodega, nagtatago si Villanueva, humihingal. Hawak niya ang patalim, ang mga mata ay ligaw. Ngunit biglang lumangit-ngit ang pinto. Ang lumitaw ay hindi pulis, kundi ang taong pinakakinatatakutan niya. Si Carmina. Paano't nakalabas siya sa selda? Nagulat si Villanueva, maputla ang mukha. Paano ka? Dahan-dahang humakbang si Carmina, nag-aalab ang mga mata. Sa wakas, nagkita tayo ng walang rehas, walang pulis sa pagitan natin. Alam mo bang hinintay ko ang sandaling ito sa loob ng maraming taon? Umatras si Villanueva, nanginginig ang patalim sa kanyang kamay. Huwag kang lalapit. Kung hindi. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, hinawakan na ni Carmina ang kanyang pulso, pinilipit ito hanggang sa mahulog ang patalim. Nagpagulong-gulong sila sa maalikabok na sahig. Doon dumating si De Leon at Ana kasama ang ilang pulis. Nakatayo sila sa pinto, pinapanood ang dalawang taong naglalaban dala ng puot ng nakaraan. Carmina, itigil mo na, sigaw ni De Leon. Ngunit tila hindi nakikinig si Carmina. Idiniin niya si Villanueva sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nasa lig nito. Tumutulo ang luha na may halong galit. Para ito sa nanay ko, para sa lahat ng sinira mo, sigaw niya. Mabilis na lumapit si Ana, sinusubukang hilahin si Carmina. Tama na, Carmina. Kung gagawin mo ito, magiging tulad ka na rin ang sinasabi nila, isang mamamatay tao na walang puso. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Carmina. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa liig ni Villanueva, ngunit nagtagpo ang mga mata nila ni Ana.
Mayroong desperasyon, may sugat. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Binitawan niya ito. Umubo ng malakas si Villanueva. Agad na niyakap ni Ana si Carmina upang hindi na ito muling magpadala sa galit. Sumenya si De Leon sa kanyang mga tauhan na arestuhin si Villanueva. Sa pagkakataong ito, sapat na ang ebidensya. Hindi na makakatakas ang kapitan. Napaupo si Carmina. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ngunit may kakaiba. Sa unang pagkakataon, mukha siyang guminhawa. Hindi ko siya pinatay, bulong niya kay Ana. Siguro, ipagmamalaki ako ni inay dahil huminto ako. Hinigpitan ni Ana ang kanyang kamay. Pinili mo ang tamang landas. Nagtapos ang gabing iyon sa 2 pag-aresto. Si Captain Villanueva ay opisyal na naging pangunahing suspect sa kaso ng Peking Kooperatiba. Si Carmina Reyes ay nanatiling haharap sa batas para sa serya ng pagpatay, ngunit may tala na sumuko siya nang hindi pinapatay ang kanyang huling kalaban. Sa wakas, nakita ng Barangay San Isidro ang isang sinag ng katarungan. Kahit pa may kasamang dugo, luha, at sugat, ngunit sa unang pagkakataon, ang katotohanan ay nagsimulang lumabas. Ang interrogation room ng Hagonoy Police Station ay muling napuno ng tensyon. Ang puting ilaw ng fluorescent ay maliwanag, nakatutok sa mukha ni Carmina Reyes na nakaupo na may posas. May benda pa rin ang kanyang balikat, ngunit diretso siyang nakaupo, hindi nagpapakita ng kahinaan. Sa tapat niya, binuksan ni Captain De Leon ang isang bagong folder na naglalaman ng karagdagang ebidensya. Tinitigan ni De Leon si Carmina. Alam mo, sa lahat ng testimonya at ebidensya, wala nang ibang daan. Hahatulan ka bilang isang serial killer, sabi niya sa kalmadong boses. Ngumiti si Carmina ng bahagya. Wala akong pakialam kung anong itawag ninyo sa akin. Mamamatay tao, berdugo, baliw. Hindi nito mababago ang katotohanan na namatay ang nanay ko dahil sa mga sakim na tao. Tinapik ni De Leon ang mesa, tumaas ang kanyang boses. Pero 46 na buhay, Carmina. Tao rin sila. Ang ilan ay maaaring nagkasala, pero hindi lahat ay utak ng krimen. Ang iba ay sumunod lang. Karapat-dapat ba silang mamatay? Nagitngit ang mga ngipin ni Carmina, namula ang kanyang mga mata. Lahat sila ay bahagi ng sugat na iyon. Tinawanan nila ang nanay ko noong nagmamakaawa siyang ibalik ang kwintas niya. Naningil sila ng utang nang may pananakot. Hinayaan nilang bumagsak ang nanay ko nang walang tumutulong. Para sa akin, lahat sila ay may kasalanan. Sa likod ng salamin, muling nagmamasid si Corporal Ana. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang mga salita ni Carmina ay parang patalim. Alam niya ang pakiramdam na iwanan. Kahit hindi kasing grabe ng naranasan ni Carmina, bumulong siya sa sarili, kung may nakinig lang sana noon, baka hindi nangyari ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si De Leon at inilabas ang mga lumang dokumento ng kooperatiba. Tingnan mo ito, Carmina. Ebidensya ng paglipat ng pera mula sa mga miyembro patungo sa personal na account ni Villanueva. Malinaw na siya ang utak. Tama ka mula pa sa simula, pero mali ang paraan mo. Tinitigan ni Carmina ang dokumento. Nanginginig ang kanyang labi. So, sa wakas, naniwala ka sa akin. Kung sana natagpuan ang ebidensyang ito maraming taon na ang nakalipas, hindi sana namatay ang nanay ko, sabi niya, basag ang boses, tumutulo ang luha. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Laging huli ang batas, Kapitan. Laging huli. Noon, bumukas ang pinto. 2 pulis ang nagpasok kay Villanueva na may posas. Maputla ang kanyang mukha, magulo ang buhok. Inupo siya sa tapat. Tumingin si Carmina sa kanya na may apoy ng paghihiganti na hindi pa rin nawawala. Nagsimula si De Leon. Villanueva, opisyal kang suspect sa kaso ng kapatiran sa Pag-Unlad Cooperative. Dose-dosen ang residente ang nawalan ng ipon, ang ilan ay nawalan pa ng buhay. Isa na rito ang ina ni Carmina. Itatanggi mo pa ba? Yumuko si Villanueva, nanginginig ang boses. Pagkakamali iyon ng nakaraan. Hindi ko intensyon. Isa lang itong negosyong nabigo. Suminghal si Carmina. Negosyong nabigo.
Tinatawag mong negosyong nabigo iyon? Para sa akin, pagpatay iyon. Dahan-dahan mong pinatay ang nanay ko. Hinayaan mo siyang hiyain, habulin ng utang hanggang sa piliin niyang magbigti. Hindi iyon negosyong nabigo. Iyon ay kasalanan na ikinasya mo. Nanginginig si Villanueva. Dumaloy ang kanyang luha. Patawad. Pero nangyari na ang lahat. Ano pa ang silbi nito? Yumuko si Carmina. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang sasabihin. Umiyak na lamang siya, pinipigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Si Ana, na nagmamasid, ay halos maiyak na rin. Gusto niyang pumasok, yakapin si Carmina, at sabihing hindi siya nag-iisa. Ngunit alam niyang hindi iyon ang kanyang lugar. Tinitigan ni De Leon ang dalawa at nagsalita ng may diin, ang korte ang magpapasya sa parusa ninyo. Hindi ako, hindi si Carmina, hindi ang paghihiganti. Batas lamang. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngaw. Tumingin si Carmina kay De Leon, kumikislap ang mga mata. Batas? Hindi ko alam kung makakapagtiwala pa ako, pero marahil sa unang pagkakataon, maghihintay ako at titingnan. Ang kanyang sagot ay mahina, halos parang pagsuko. Napaupo si Villanueva, nakayuko. Alam niyang sarado na ang pinto ng kalayaan. Lahat ng kabulukan ng kanyang nakaraan ay lumabas na. Nang gabing iyon, kumalat ang balita. Nagkagulo ang barangay San Isidro. Inanunsyo sa radyo na ang kanilang kapitan ay opisyal na nakakulong. Nagtipon ang mga residente sa mga tindahan, pinag-uusapan ang nangyari. May mga natuwa, may mga natakot na baka mabunyag din ang kanilang mga lihim. Sa kanyang selda, muling mag-isang nakaupo si Carmina. Hawak niya ang lumang litrato ng kanyang ina. Ang maamong mukha ni Elena Reyes ay tila nagsasalita. Anak, tama na. Dumaloy ang luha ni Carmina. Siguro tama ang kanyang ina. Siguro, hindi kailanman nagbibigay ng tunay na ginhawa ang paghihiganti. Ngunit sa likod ng lahat, isang malaking tanong ang nananatili. Kaya nga bang pabagsakin ng batas ang isang taong tulad ni Villanueva, o maglalaro pa rin ang pera at impluensya sa likod ng lahat? Ipinikit ni Carmina ang kanyang mga mata, ipinasa ang sagot sa panahon. Umaga na sa barangay San Isidro. Ang sikat ng araw ay banayad, ngunit ang kalooban ng mga residente ay nababalot pa rin ng anino ng kaso. Sunod-sunod na pagdinig ang naganap sa Malolos, naging pambansang palabas na inaabangan ng lahat. Ang mga pangalan ni Carmina Reyes at Captain Villanueva ay hindi nawala sa balita. Sa isang maliit na tindahan, ilang ina ang nag-uusap habang umiinom ng tsaa. Naaawa ako kay Carmina. Mali siya, pero biktima lang din siya, bulong ng isa. Umiling ang isa pa. Mali ay mali. 46 na buhay ang nawala. Walang dahilan ang makakapagpawalang sala doon. Ang ganitong debate ay nangyayari saan man. Hati ang barangay San Isidro. Ang iba ay sumusuporta kay Carmina, ang iba ay laban sa kanya. Ngunit isang bagay ang pinagkasunduan ng lahat, wala nang makakapagtago sa nakaraan. Alam na ng lahat kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng Peking Kooperatiba. Sa kabilang banda, ang mga pamilya ng biktima ay patuloy na nagluluksa. Gabi-gabi may mga prayer meeting. Binabanggit isa-isa ang mga pangalan ng biktima. Sinasariwa ang mga alaala. Si Corporal Ana ay madalas na tahimik na dumadalo, nakatayo sa likuran, nakayuko. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong ginhawa at sakit. Ginhawa dahil lumalabas na ang katotohanan. Sakit dahil napakamahal ng naging kabayaran. Samantala, si Captain De Leon ay nagsikap na siguraduhing matibay ang ebidensya laban kay Villanueva. Alam niyang maaaring bilhin ang pera ang kalayaan. Ayaw niyang maulit ang kasaysayan. Ginugol niya ang maraming gabi sa opisina, tinitiyak na ang batas ay mananaig. Sa kanyang selda, tahimik na pinalipas ni Carmina ang mga araw. Wala na ang malamig na ngiti o galit na tingin. Tanging isang pagod na mukha ang natira. Tila na ibuhos na niya ang lahat ng kanyang paghihiganti. Gabi-gabi, tinititigan niya ang litrato ng kanyang ina. Tumutulo ang luha, hindi na dahil sa puot, kundi sa pangungulila.
Inay, bulong niya, sa wakas, alam na nila. Hindi na mawawala ang pangalan mo. Dumating ang araw ng paghatol. Puno ang korte. Libu-libong tao ang nasa labas. Mahigpit ang seguridad. Muling umupo sina Carmina at Villanueva sa kanilang mga pwesto. Binasa ng hukom ang mahabang desisyon. Si Villanueva ay napatunayang nagkasala sa pandaraya at hinatulan ng maraming taong pagkakakulong. Umugong ang bulwagan. May mga umiyak sa ginhawa. Pagkatapos ang hatol para kay Carmina. Inamin ng hukom na napatunayan siyang nagkasala sa serye ng pagpatay. Ngunit isinaalang-alang din ang kanyang pinagdaanan, ang trauma, at ang katotohanang huminto siya bago patayin si Villanueva. Ang hatol ay ibinaba habang buhay na pagkakakulong. Natahimik ang lahat. May mga sumigaw sa pagkadismaya, pakiramdam na bitay ang nararapat. Ngunit ang iba ay umiyak, pakiramdam na sapat na ang hatol. Para sa kanila, si Carmina ay hindi lamang isang salarin, kundi isang boses na nagbunyag ng kadiliman. Yumuko si Carmina, tinanggap ang hatol ng walang protesta. Ngumiti pa siya ng bahagya. Para sa kanya, hindi ito ang katapusan, kundi ang pagsasara ng isang mahabang paglalakbay na puno ng dugo at luha. Matapos ang pagdinig, nilapitan siya ni Ana. Carmina, nanginginig niyang sabi, binuksan mo ang mata ng marami. Alam na ng barangay natin kung sino ang tama at mali. Tumingin si Carmina sa kanya. Salamat, Ana. Alam kong gusto mo akong pigilan, pero sa huli, ikaw ang nagpahinto sa akin. Utang ko sa'yo iyon. Umalis na ang sasakyan ng kulungan. Tumingin si Carmina sa labas. Ang langit ay kulay kahel. Katulad ng langit sa San Isidro noong inilibing ang kanyang ina. Muling dumaloy ang kanyang luha, ngunit sa pagkakataong ito, mas magaan na ang pakiramdam. Dahan-dahang bumangon ang barangay San Isidro. Ang palaisdaan na dating puno ng bangkay ay muling pinamahalaan. Nag-alay sila ng dasal bago muling maghasik ng binhi. Sinubukan nilang takpan ang sugat ng sipag at pagkakaisa. Muling naglaro ang mga bata sa kalsada. Muling nabuhay ang palengke. Ngunit sa puso ng bawat isa, ang pangalan ni Carmina Reyes ay nanatiling isang paalala na kayang sunugin ng paghihiganti ang lahat. Isang gabi, nakaupo si Ana sa gilid ng bukid, nakatingin sa mga bituin. Naalala niya ang lahat. Bumulong siya sa sarili, ang buhay ay laging may dalang sugat. Ang pagkakaiba natin ay kung paano natin ito pinapagaling. Ang kwento ni Carmina Reyes ay naging isang mapait na aral para sa buong barangay. Hindi maipapatupad ang katarungan sa pamamagitan ng paghihiganti at hindi na dapat pang matulog ang batas. Nalaman ng mga residente na ang pananahimik ay nagbibigay lamang ng puwang para lumago ang kasamaan. At para sa sinumang makarinig ng kwentong ito, mayroong isang mensahe, huwag hayaang maging bagong puot